Mana talaga sa kanyang nanay. Mahilig mag-grandstanding. Pilipinas ay isa sa may pinakamataas na presyo ng Ang Pilipinas ay isa sa may pinakamataas na presyo ng langis sa Asia dahil sa mga buwis na pinapataw ng ating gobyerno. Yung nanay mo senador, di mag-sponsor ka sa Congress, yung nanay mo sa Senado, gawin mo nanaw na. Mahilig kayo sa grandstanding. Hindi man yan pwedeng gawin ng ating presidente without legislation. Kahapon, in-interview, mamaya iparinig ko sa inyo kung ano yung sinasabi ni Sara. Nagpulong muli ang Uplift Committee upang talakayin ang pinakahuling development na nangyari sa Middle East, pati na ang mga hakbang ng pamahalaan upang maibsan ang epekto nito sa ating bansa, lalong-lalo na sa Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Nagmamagaling itong anak ni Loren talaga. Kala ko nananahimik na. Biglang dumaldal naman po kahapon. Pakinggan natin yung kanyang sinasabi. Nagmamagaling po. Kala mo siya na yung pinakamagaling. Mana talaga sa kanyang nanay. Mahilig mag-grandstanding. Pilipinas ay isa sa may pinakamataas na presyo ng Ang Pilipinas ay isa sa may pinakamataas na presyo ng langis sa Asia dahil sa mga buwis na pinapataw ng ating gobyerno. Habang ang ibang mga bansa ay nagbibigay ng subsidiya para pababain ang presyo ng langis, ang Pilipinas ay may pinapatong na 12% VAT na lalo pang nagpapamahal sa langis. Napatunayan na rin na limitado ang kapasidad ng gobyerno na magbigay ng Parang ayuda, si Sara Duterte, kaya mas mahilig mabuting magbasa. bawasan na lang ang buwis para direktang makatulong sa tao. Malinaw ang solusyon. Ibaba ang VAT sa 10% para sa lahat ng bilihin o isuspindi ang VAT para sa langis. Kapag gusto ng gobyerno, may paraan tulad ng pagbawas ng gastos at pangongolekta ng mas progresibong buwis. Ipakita natin sa gobyerno na marami tayong sumusuporta rito at hindi tayo titigil hanggat hindi napapababa ang VAT. Ayan ang sabi ni Leandro Libiste, mga kababayan. So ang tanong natin kay Leandro, di ba congressman ka? So anong ginagawa mo? Imbes na dumaldal ka dyan, mag-file ka na ng bill in Congress reducing the 12% VAT to 10%. Kasi hindi man yan pwedeng ibaba without a legislation. Yung nanay mo senador, di mag-sponsor ka sa Congress, yung nanay mo sa Senado, gawin mo nanaw na. Mahilig kayo sa grandstanding. Hindi man yan pwedeng gawin ng ating presidente without legislation. Gawin mo na. Ito yung problema dito sa mga congressmen natin, mga senador. Mahilig sumakay. Parang pinapalabas yung ating administrasyon, mga kababayan, inuti. Yung ating Pangulo, gumagawa na ng mga paraan, mga aksyon para maibsan yung paghihirap ng ating mga mamamayang Pilipino. Ito nga ang latest na announcement, mga kababayan, ng ating Pangulo. Marcos okays 10 peso liter fuel subsidy para sa mga public utility vehicles. Yan o. Pakinggan natin, mga kababayan, yung kanyang announcement. Kahapon, in-interview, mamaya iparinig ko sa inyo kung ano yung sinasabi ni Sara. nagpulong muli ang Uplift Committee upang talakayin ang pinakahuling development na nangyari sa Middle East, pati na ang mga hakbang ng pamahalaan upang maibsan ang epekto nito sa ating bansa, lalong-lalo na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo. Kaya naman, simula April 15, ipapatupad ng DOTR ang Service Contracting Program. Sa ilalim ng programang ito, babayaran namin ang ating mga operator at driver ng mula 40 pesos hanggang 100 piso kada kilometro. Dagdag ito sa kanilang kita mula sa pamasahe. Para naman sa mga commuter, may kasamang hindi bababa sa 20% na diskwento sa pamasahe. Ang mga ruta ay nakatuon sa mga lugar na may koneksyon sa tren at pangunahing mga bus route upang maging mas maayos, mabilis at maaasahan ang biyahe. Ipapatupad ito sa buong bansa.
Sasaklaw sa humigit kumulang 50,000 na PUB, 1,000 operator at aabot sa 15 milyong pasahero. Ang service contracting program ay ipapatupad sa off-peak hours upang masigurong may masasakyan pa rin ang ating mga kababayan kahit hindi sa rush hour. Lahat ng sasali ay may GPS monitoring para naman matiyak na aktwal ang biyahe at maayos ang serbisyo. Patuloy ang biyahe, patuloy ang hanap buhay. Hindi pa tayo titigil doon. Magpapatupad tayo ng 10 piso kada litro na bawas para sa public utility vehicle na may maximum na 150 liters kada linggo sa loob ng 3 buwan. Sisimulan muna natin ito sa NCR sa susunod na linggo. Una sa Commonwealth, palalawakin natin ito sa mga susunod na araw sa Quezon Avenue, Espanya, Zapote, A. Bonifacio, Rizal at Marcos Highway hanggang mapalawak natin ito sa buong bansa. Mahalaga ito dahil hindi lang transport cost ang tinutugunan natin. Pinipigilan din natin ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Ang fuel subsidy ay ipapatupad lamang sa mga lehitimong gasoline station na aprobado at minomonitor ng Department of Energy upang masigurong mapupunta ito sa tama at hindi ito maabuso. Ginagawa natin ito lahat para manatiling maayos ang takbo ng inyong araw-araw na buhay. Ang bawat desisyon na ginagawa natin ay may iisang layunin lamang: maprotektahan ang Pilipino. Maraming salamat po. Di ba? Mga kababayan, nagpulong muli ang Uplift Committee upang talakayan ang Pinapalabas nila, walang ginagawa yung ating gobyerno, inotil. Sila yung mga inotil. Puro daldal. Mga kababayan, congressman siya, nanay niya senador. Yun pala yung solusyon. O di mag-file ka na ngayon. I-reduce ang 12% VAT sa 10% para makatulong sa ating mga mamamayang Pilipino. Gawin mo na now na. Hindi yung dadaldal ka sa pamamagitan ng media. Walang legislation. Kaya ka nga congressman. Hayaan mo kami na mga taga-medyang dumaldal dito kasi kami media, talagang dadaldal kami rito. Pero kung kami tumakbo na bilang senador o congressman, hindi na kami dadaldal dito. Lahat ng actions namin dapat legislation kasi legislator na. Inuna pa yung pagdaldal sa media kaysa mag-file ng bill. Mag-file ka na ng bill, Leandro. Puro kayo pasikat, puro kayo pabida. Di ba po, mga kababayan? Tapos tinanong si Sara Duterte. Tinanong siya kung ano ang dapat gawin bilang vice presidente. Sagot ni Sara ng tanungin ng media. Dapat niya tanungin natin ang ating Pangulo. Si President Bongbong Marcos umano ang dapat tanungin, sabi dito sa report ng News 5. Kaugnay sa mga hakbang na dapat gagawin ng gobyerno para matugunan ang epekto ng krisis sa langis sa bansa, ayon kay Vice President Sara Duterte. Kung ang tanong is ano ba dapat ang ginagawa ng pamahalaan, ay dapat tanungin natin ang ating Pangulo sa adning ng BC kasabay ng pagdalo niya sa pagunita ng Araw ng Kagitingan sa Davao City ngayong Huwebes, April 9. O ito si Sara, pakinggan ninyo. Sa 2020 elections, may ano ka na ba, initial list sa 12 senators slate mo or possible mas marami pa sa... Politika ang topic niya. Wala pa akong senators. Merong mga nagpahayag na interesado sila na magsama kami. Puro Kung politika. sakaling, Krisis ako tayo. tumakbo Politika ang topic at, niya. sila din ay tatakbo. Pero kung sasabihin mo na meron na talagang listahan at meron na talagang usapan, walang Pati ganoon yung araw ng para sa kagitingan, senators message niya, list politika. Sa elections sa 2028. Titigan yung name them, yung nag-present na. Hindi ko sila papangalanan kasi unang-una, matindi at mainit ang politika ngayon. No? Lahat na lumalapit, Siya man lang ang kaibigan namumulitika. mo ay hinaharas, hinathreaten. Puro gawa-gawa ng kwento. Lahat daw hinaharas. Sino ba hinaharas sa line-up mo? Unang-una, sabi mo wala ka pa man line-up. Ang minimin niya siguro mga kababayan, siya hinaharas. Hindi ka hinaharas.
ini-invite ka lang as part of the due process na konsekwensya ng petisyon ng kampo mo last year. Nagpetisyon kayo sa Supreme Court kasi ang sabi ninyo, hindi kayo binigyan ng due process. Inilibate agad, sinend sa Senado without the benefit of hearing sa Committee of Justice. Nagpirma lang yung mga congressmen using the fast mode ng impeachment process. I-allowed yon basta't nakakuha ng 1/3 na signature ng mga congressmen. Hindi na kailangang mag-hearing pa sa Congress. Basta't na-determina yung sufficiency in form and substance. Nagreklamo sila kasi daw di binigyan ng due process. Nagreklamo sa Supreme Court. Ngayon, pinabura ng Supreme Court. Tiniktikal yung proseso. Dapat na niya binigyan the right to be heard, due process sa Congress. Ngayon na binibigyan ng due process sa Congress, may problema na naman. Gusto nang ipatigil yung hearing. Sana lulugar ngayon yung Kongreso. Tapos nagyabang pa sila ng bloodbath. May nangyari. Puro kasi yabang. Nakailan ang kaso, inaatake, Ngayon, nakadikit kayo. Gumagawa na naman siya ng issue na hinaharas daw. Lahat ng politiko daw na nakadikit sa kanya, hinaharas. Sino bang hinaharas na politikong dikit sa inyo? Si Harry Roque? May kaso yon. Hindi yun narasangkot sa Pogo, sa qualified human trafficking. Umuwi siya rito, abogado siya, harapin niya. Sino bang hinaharas sa mga kandidato mo sa pagkasenador? Si Roy Naguanzon? Hinaras na ba si Roy Naguanzon? Si Roy Naguanzon ang walang tigil sa paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Walang tigil siya sa pagpapakalat ng fake news. Pati yung health ng ating Pangulo, papakalat sila. Kayo ang walang tigil sa pangharas. Puro baliktad ang sinasabi ni Sara Duterte. Kasi ba daw, pag nakilala yung... wala pa man kasi kayong napipili. Yung mga dati man lang na yung mga talunan, Kiepe, yun, yung singer po, di ko na nga maalala, na talunan. Tapos yung abogado, sabi, din yung kababayan ko, si Panelo, puro talunan. Bakit? May harassment ba sa kanila? Wala. Buwelo sila na dumaldal ng dumaldal. Mahilig po gumawa-gawa ng kwento itong si Sara. Si Jimmy Bundok, puro yun tinula. O bakit? May narinig na kayo na si Jimmy Bundok hinaharas. Si Dr. Mata, isa ding talunan. Yung isa pa, si Grico, hinaras na ba ng gobyerno yun? Pati si Marlica nagreklamo, biniktima. O ano sabi ni Marlica dito? Napaya ako dito sa totoo lang. Mga putsa. Ano na lang sasabihin ko sa susunod mga DDS? Kung magkakalat kayo sa social media, sana naman yung totoo at may source. Akala natin nasa St. Luke's. Yun pala, buhay pa. Nadismaya ako. Grabe kayo. Kapwa nila DDS. At saka fake news peddlers. Biniktima ng kapwa DDS. Kaya sila nagkakagatan, nagbabanatan. Kami mga BBM vloggers, narinig na ninyong ganyan. Walang ganon sa aming mga BBM vloggers. There is unity in us. Sila, kagatan dito, kagatan doon. Mga palaway. Kapwa nila DDS vlogger, binibiktima. Pakinggan ninyo si Banat Bay. Si Banat Bay, inaaway si Marlica. At si Banat Bay, walang tigil sa pagpapakalat tungkol sa health condition ng ating Pangulo. Si Kirubin mismo, si Colonel Kirubin, ikuha ko sa inyo. Katabi ng ating Pangulo, kahapon, biktima din, nadismaya. Sabi dito, Ariel Kirubin. Si Ariel Kirubin, ito yung ating Pangulo. Katabi, doon kahapon, sabi niya, a lot are asking if this picture is true. Yes, it was taken this morning, kahapon. To my left is Mike Villarreal of Philippine Veterans Bank. And to my right is BFP President Major General Romeo Alamillo. There are so many purveyors of fake news and so many blind followers that they can no longer discern what is truth from lies. So sad. Kita ninyo? Supporter yan ni Digong, supporter ng Duterte. Pati si Ariel Kirubin, nadismaya. Katabi niya yung ating Pangulo, kaluluwa ba yon?
Ganon katindi ang mga DDS. Kahit kaharap na, sasabihin nila, hindi ka totoo, kaluluwa ka na, patay ka na. Ganon na trained mga kababayan sa pagsisinungaling itong mga DDS. Ay, may attempt na naman po. Speaker D, out. GMA in. Kodita sa Kamara, umuugong. Yan o. Muling umugong ang kodita sa mababang kapulungan ng Kongreso matapos mabuko ang pag-uusap umano ni na dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo at Vice President Duterte. O sila mismo. Base sa impormasyon, itinutulak umano ni Duterte sa Arroyo na muling pamunuan ang mababang kapulungan ng Kongreso. Kaya nagkakaroon na umano ng recruitment effort sa Kamara para patalsikin si House Speaker Faustino D. Bakit mga kababayan? Because of the impeachment. Yun ang unang attempt nila. Kaya nagkahiwalay na nabiyak yung unity. Gusto nilang tanggalin noon, inambisyon na ni GMA na alay ni Sara yung posisyon ng speakership. Gustong tanggalin po si Martin Romualdez. Kasi yung agenda mga kababayan, tulad ng agenda na ginawa ni GMA, na biglang tinik over yung Panguluhan, tinalsik si Era Pistrada, na booking ni Martin Romualdez kasi may nagsumbong. Kaya ito si Sara, galit na galit, tinawag mga kababayan na tambaloslos, binaliktad pa. Sino ba yung tambaloslos ang ugali? Tinulungan ka na manalo bilang vice presidente, campaign manager mo pa, si Martin Romualdez. Kaya nanalo si Sara dahil kay Martin Romualdez. Sumakay si Sara sa Partido Lakas. Walang partido na sasakyan si Sara. Hugpong ng pagbabago, regional party. Sumali siya sa Lakas, pinakang malaking partido sa buong Pilipinas until today. Kinampanya siya, nanalo, madaling sabi. Pagkatapos, inaway niya. Inambisyonan ni GMA yung posisyon ng mabuking. Kumampi siya kay GMA. Alam ni Martin Romualdez, mga kababayan, kung sino yung nasa likod ni GMA. Ay, tuloy natin. Balikan natin si Sara Duterte sa pinagdadaldal niya. Siya yung tinatanong. Wala. Wala pa akong senators. Merong mga nagpahayag na interesado sila na magsama kami kung sakaling ako ay tumakbo at sila din ay tatakbo. Pero kung sasabihin mo na meron na talagang listahan at meron na talagang usapan, walang ganoon para sa senators list sa elections sa 2028. Kaibigan yun eh, yung nag-present na. Hindi ko sila papangalanan kasi unang-una Puro political na matindi niya, at mainit ang agenda politika niya. ngayon. No? Lahat na lumalapit, nakadikit, kaibigan ko ay hinaharas, hinathreaten, pinafile ng kaso, inaatake. So hindi ko sila Sino yung pinailan ng kaso? Na mga kaalyado mo, ina-attack, na may ambisyon kumandidato sa pagka-senador. Wala man. Yung mga DDS na nagpapakalat ng fake news, oo, papaila na ng kaso kasi sumubra na. Gusto ninyo magpakalat kayo na magpakalat yung grupo ninyo, yung kampo ninyo ng mga fake news, walang tigil na fake news at wag lang kakantiin. Sobra na kayong abusado. Imagine kung ano-anong pinagpopost. This is now destabilization. You want to destabilize kayo mga DDS. You want to destabilize kasi alam na natin kung sino nasa likod nito. Ayaw nilang patapusin na yung ating Pangulo. Hindi makapaghintay. Kasi nga po, patong-patong na kaso ang kinakaharap. Once, halimbawa, magtagumpay sila, wala nang investigasyon sa flood control, wala na yon. Pati, siyempre, sa kaso ni Sara, yung impeachment. Lahat na yon archive. Done with the accountability na dapat mga kababayan mangyari. Yun ang iniiwasan nila, yung accountability. Tama po, mga kababayan. Pangalanan,
Unang-una dahil dyan. Pangalawa, dahil kaming lahat ay presumptive candidates pa lang. Dahil wala pa namang Puro filing politika. ng candidacy. So hindi natin alam kung matutuloy ba talaga yung pagtakbo nila or hindi. Antayin natin sa darating na, at malapit na yon, darating na period of filing ng candidacy sa susunod na. Nasa Ang kinakarap natin, krisis, na candidacy. ang issue nila, politika. Pero baliktad, mga kababayan, yung ating Pangulo, walang politika na binabanggit, puro pagsolusyon sa mga problema. Pero sinasabi nila, pinopolitika sila. Kasi daw yung impeachment, despite the crisis, impeachment pa rin. Yan niya, Mr. Maravillas, ang masasabi mo niya. Yung Congress po, mga kababayan, may mandato. At kahit po may impeachment, yung Congress na ipasa yung excise tax suspension, lahat ng mga measures na hiningi ng ating Pangulo to address the crisis na ipasa ng Congress. Multitasking, kaya yan ng Kongreso. Kasi may kanya-kanyang committee. Tama? Alangan, ginagawa nila mga kababayan na shield, palusot, yung crisis para hindi mapanagot si Sara Duterte. Hindi man po pwedeng ganon. Ang Committee on Justice may mandato. Ang Kongreso may mandato. Hindi ko mo nasa krisis tayo na ina-address naman ng Executive Department, including the Congress. Hindi nagpabaya yung Congress sa issue ng crisis. Hindi natututukan ng Congress yung mandato nila sa impeachment laban sa Vice Presidente. Ginagawa nilang palusot. Puro kayo palusot. Susunod lang. Yan, nandun lang. Sa susunod na taon. National VP, kailan ang right time na i-declare mo? As usual, mga kababayan, yung mga reactions dito ng mga DDS, puro man lang walang kakwenta-kwenta, hindi ko man po babasahin. Wala man sa argumento, wala man sa hulog yung mga reaction. Hindi ko babasahin. Pero kung super chat, basahin ko. Kahit ano. Yun, tinanong si Sara, mga kababayan, kung ano yung magagawa niya, kung paano mapapababa yung presyo ng petroleum. Ito. Mapapababa siya kung magagawa nila ng paraan yung problema sa supply doon sa Middle East. Or mapapababa siya kung merong ibang supply. Naku, hindi. Kung magkakakuha daw ng ibang supply, mapapababa yung presyo ng petroleum. Una yung matigil yung gira. Inadmit lang ni Sara, mga kababayan, na hindi kaya talagang pababain. Kasi nga, kahit yung tatay niya, inamin ang kanyang tatay. Noong panahon ni Digong, ng kanyang administrasyon, wala sa kontrol ng gobyerno natin ang presyo ng petroleum. Pagkatapos kayong mga DDS, wala kayong tigil sa pag-atake sa ating administrasyon. Sinisisi ninyo sa mataas na presyo ng petrolyo. Ngayon, ang latest, mga kababayan, sinisisi ng Iran yung Israel at saka Amerika. IRGC, Iranian Revolutionary Guard, says it has not launched any missiles during the ceasefire. Hindi man anya kami. Breaking news. RRGC, Iran's forces have not launched any missiles at any country during the ceasefire hours up to this time, adding any reported drone strike is undoubtedly the work of the Zionist enemy or America. Sa amin niya, wala kami. Pero umuulan ng missiles ngayon. Just minutes. Almost hindi nga minutes. Parang wala ding ceasefire. Sinisi ng Iran, kagagawan niya yan ng Zionist regime referring to Israel. Diyan ang balita ngayon. Latest.
Kasi yan po ang ugali ng tao. Lalo sa panahon ng gira. May distrust palagi. Pag tuloy-tuloy yung both sides, mga kababayan, gustong mag-take advantage, ang Israel wala ding tiwala sa Iran. Kasi mga sinungaling yan. Lahat ang yung sinasabi niyan, hindi man tinutupad. Pag sinabing hindi sila, sila. Parang yung dito sa atin na conflict. Pag declare ng ceasefire niya. Maya-maya may ambos. Magsisisihan ngayon. Ganun po. Max firming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.